Hi guys! Kumusta kayo? Welcome back to my channel. So for today's video ay nagfa-file po ako ng quarterly income tax return for 2024. And ayan nga po, nandito na ako sa BIR form and nilalagay ko na po ang aking TIN number. And ganun din po ang gagawin nyo in your end kung bago pa lang po kayo. And pag hindi nyo to first time ay automatically po lalabas yung mga details nyo dyan. And then list of PRR form, ang ating gagamitin ay 1701Q, which is ang pinakabagong form ay may 2018 or may nakalagay na new, ayan, sa dulo. And then makikita nyo din yan yung mga previously na final nyo. And then click fill up and then okay. And nandito na tayo sa form. So the first one is year 2024. And then click lang natin yung second quarter. And then amended return no. And then as is. And then sa number 8, kung ano yung taxpayer pala, single proprietor po ako. Kung professional po kayo. And then number 8 po, kung ano po yung in-applyan nyo, kung graduated IT rates or 8%. Sa akin po is 8% business income. Alright, so, ayan, naka-autofill din yung ibang details dyan. Punta naman tayo dito sa number 11. Ilalagay po natin yung date of birth. And, of course, citizenship. Okay. And then yung foreign tax, wala naman tayo nun. So, pwede nyo siyang i-leave as blank as well as sa number 15. Pero sa number 15, pwede nating i-no. Okay. So, sa second part, information on spouse, kahit may asawa kayo, I think different yung pag-file niyan. So, since ako, hindi naman ako kasal, so i-leave as blanco siya and then validate muna natin tong first page. And pag okay na talaga yung mga details, punta na tayo sa second page. Alright. One moment ha. Okay. Ay, ayan, binalikan ko pala yung ginawa kong no. And then edit natin, then click natin yung next page. There. So, punta lang tayo dito sa 8% IT rate. So, hindi natin lalagyan yung graduated rate. Alright. So, number 47, dyan po ilalagay natin yung sales from April, May, June. That is the second quarter. April, May, June. So, kung magkano yung na-total na sales, ilalagay natin yan dyan from the receipt. Okay. And then, sa 49 is ilalagay din natin yung first quarter na sales like nung January, February, and March. I mean, sa 50 pala ilalagay yung previous sales ng first quarter. Sorry. So, dyan ilalagay natin. For previous quarter, January, February, March. Oh, so yan. Yan yung sales namin for first quarter. And then, ayan yung pinaka-total niya, 364. Kung hindi pa natin ililas yung 250K, nasa 29K dapat yung tax. Since nasa 8% tayo, ililas natin sa number 52 yung 250,000. And ayan na lang yung babayaran natin tax, 9,190. Okay. So yun, ganun lang din yung gagawin nyo on your end kung nasundan nyo. So, madali lang naman. So, kung okay naman na yung details, punta na tayo sa baba to validate. Okay. And then, pag all good naman, wala na.
Pwede na tayong mag-save and submit the final copy. Okay. Okay. Wait lang natin kasi minsan maano yung internet. Your tax return was not submitted. So, kailangan nating ulitin. So, check na lang ulit natin kung tama pa rin yung details dyan. So, kung wala namang nabago, then proceed to submit a final copy again. Okay. So, ayan, submit final copy. Then, wait na lang ulit natin kung magsa-successful. Ayan, successful na. Submit successful. So, ayan, magsisend na si BIR ng confirmation dun sa ating email. And then, kung may printer kayo, pwede nyo i-print. Pero kung wala, save nyo na lang by clicking the tab. Para ang masisave nyo is PDF file. Pwede nyo pa rin ma-print in the future or after this. So, ayan, meron na ako first quarter and this is the second quarter. So, ayan, in-store up ko lang siya and then sabay-sabay ko na silang piniprint out as well as yung mga tax confirmation from email. Alright, yun lang guys. And then, makaka-receive na lang kayo ng email from BIR for your filing confirmation. And of course, after that, kailangan na natin magbayad para hindi natin makalimutan at hindi na tayo magkaroon ng ano ba yan? Dagdag na bayad or penalty. So, yun lang. The next video will be kung paano ko binayaran yung tax. Bye!